So nakita na nga natin yung trahedyang nangyari sa buhay ni Genie at saka ni Kuma. At so now ay tignan naman natin yung mga iba't ibang reactions patungkol dito at pati na rin yung mga posibleng events na pwedeng mangyari sa mga darating pang chapters. At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At huwag nyo nga rin pong kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section saka sa may description. So pakicheck na lang siya guys. At so ayan, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna natin yan sisimulan kay Monkey D. Dragon. So nung sa nakalipas sa chapter 1097 ay nakita natin na etong si Kuma sumali na nga dyan sa grupo ni Dragon. At so now, ang sabi nga ni Dragon kay Kuma ay walang pagsisisihan si Kuma sa pagsali sa grupo niya. But then, suddenly dito sa may chapter 1098 ay biglang kinidnap naman kinapture etong si Genie dahil natipuhan nga siya ng Celestial Dragon. So gusto nga kasi siyang gawing asawa ng isa sa mga Celestial Dragons. Pero, na-report naman dito yan kay Dragon. So meaning, alam ni Dragon kung ano yung nangyari kay Genie. Pero ang problema nga dito, ay alam naman ni Dragon kung ano yung nangyari kay Genie. Pero, sa loob nga ng 2 taon ng pagkakakidnap ng Celestial Dragons dyan kay Genie, ay parang walang ginawa itong si Dragon. Parang hindi siya nag-attempt na iligtas si Genie dyan sa kamay ng mga Celestial Dragons. Kasamahan niya yan diba? Commander nga etong si Genie in fact. At so kaya nga simula nung nawala etong si Genie ay dito na nagsimulang maging reckless yung mga galaw nito ni Kuma. Parang hala sige sugod na lang siya o sali siya sa mga bawat gera nito ng mga Revolutionary Army at nakita nga natin yan. At so kaya nga dahil dyan ay maraming na-disappoint talaga dito kay Dragon at eto nga nagkisilabasan na yung mga iba't ibang memes patungkol dyan kay Dragon na parang wala siyang kwentang leader ganyan. At so kaya ayan nako-compare tuloy ngayon siya dito kay Luffy kasi nga etong si Dragon parang wala siyang pakialam sa mga kasama niya. Hindi naman sa parang walang pakialam. Etong si Dragon, ano lang ba? Hindi natin nakikita na kumikilos o nag-a-attempt. Etong si Dragon na iligtas yung isa sa mga kasamahan niya kapag nakaka-capture sila. Hindi katulad nito ni Luffy na talagang buwis buhay siya para lang iligtas yung isa sa mga kaibigan niya. At nakita nga natin dito yan nung sa time na si Nico Robin kinapture nga ng world government. At dito makikita nga natin na talagang di paawat itong mga to at nag-declare pa sila ng gera dyan sa world government para lang iligtas yung kaisa-isa nilang kaibigang si Robin. So partida pa nga yan kasi nga ang kukunti lang ng Straw Hat Pirates natin, eto nga aanim lang sila talaga. Pero nakipagdigma pa rin sila dyan sa world government at ayun pa, hindi naman ganun kalakasan pa dito talaga kung tutusin etong Straw Hat Pirates para labanan yung world government. Pero ginawa pa rin nila para lang iligtas ayang si Robin. So unlike dito kay Dragon na ito nga nalaman niya na nakinidnap itong si Genie pero wala siyang ginagawa at ito puro sa side comment lang itong si Dragon sisimangot lang ganyan. So di naman ako galit ano lang sinasabi ko lang kung ano yung mga sa expression ba nung sa One Piece community natin dito kay Dragon kasi nga talagang ang daming na disappoint tapos ayun pa to think na itong Revolutionary Army ay may kapangyarihan na sila kumbaga pumapalag na sila din sa world government tapos marami na rin sila yung member nila pero wala nga ginagawang aksyon itong si Dragon. So kaya nga dahil dyan ay parang questionable nga raw itong leadership ni Dragon kasi nga kung iisipin ay dati ay diba itong si Luffy nga rin daw yung nagligtas dyan sa mga kasamahan niya kala Ivan dun sa may Impel Down. Tapos nung makapture nga si Kuma ay etong si Sabo naman yung nag-attempt para nga iligtas si Kuma. So mga kasama ni Dragon etong mga nakapture pero etong si Luffy at saka etong si Sabo sila pa yung nakapagligtas dyan. So itong si Dragon ay hindi nga raw makikita na nag-a-attempt yan na iligtas yung mga kasamahan niya. So parang in total
ay walang ginagawa nga si Dragon para sa mga kasamahan niya, ganyan. So grabe, disappointed yung One Piece community natin dahil nga sa pagiging walang action neto ni Dragon. But anyways, ay pagkatapos dito kay Dragon ay taro naman tayo dito kala Bonnie. So itong si Bonnie ay nakita nga natin na meron siyang sakit na kung tawagin ay Sapphire Scale. At itong sakit na to ay incurable nga yan, sabi ng doktor, hindi yan nagagamot. So kaya dahil dyan ay hindi na nga alam ni Kuma kung ano yung gagawin para dito kay Bonnie. Pero baka yan yung dahilan kaya pinili ni Kuma na magpa-under sa world government at magpa-experiment na rin dito kay Dr. Vegapunk ng volunteer. So alam naman natin na itong si Kuma, alam niya na genius nga yung si Dr. Vegapunk. So siguro ang nangyari ay baka umaasa itong si Kuma na mahanapan ng lunas ni Dr. Vegapunk yung sakit neto ni Bonnie since na matalino nga siya. But unfortunately ay nasa side kasi nga ng world government itong si Dr. Vegapunk, kaya no choice itong si Kuma kundi pumunta rin sa side ng world government para lang ma-encounter niya o makita niya itong si Dr. Vegapunk. Pero yun nga lang, ang kapalit ay yun siguro yung pag-eksperimentuhan nga siya neto ni Dr. Vegapunk din. So baka lang naman yan guys. Pero balik ngayon tayo dito sa pagpunta ni Kuma dyan sa may Marijoa. So ang tanong ay bakit nga dyan pumunta itong si Kuma nung gagawin niya dyan? So alam naman natin na dito sa may Marijoa ang mga nakatira dyan ay etong mga Celestial Dragons. At possible na baka naramdaman ni Kuma na merong hindi magandang nangyayari kay Jewelry Bonnie, kumbaga nasa alanganing sitwasyon etong si Bonnie. At since si Bonnie ay related nga dito sa mga Celestial Dragons, kaya baka by instinct etong si Kuma ay dyan pumunta sa may Marijoa. So para iligtas si Jewelry Bonnie. So siguro hindi pa rin nawawala na kay Kuma pa rin yung sa nangyari nga kay Genie. Kaya by instinct ay dyan pumunta etong si Kuma. Pero nung ma-confirm siguro ni Kuma na wala dyan si Bonnie ay kaya dali-dali umalis na nga rin siya dyan at hindi na nga siya nag-aksaya ng panahon para labanan pa itong si Akainu. So kaya nga ngayon ang tinitignan na yung next na pupuntahan ni Kuma ay dito na kala Dr. Vegapunk sa may Egghead Island na. Pero mukhang dito na nga rin daw matatapos itong kwento ngayon ni Kuma. So kaya nga ang hiling ng marami ay sana itong si Luffy makita ni Kuma nang nasa Nika form siya at sana nga raw mailigtas ni Luffy itong si Kuma at saka nga si Bonnie dyan sa kapahamakan. So parang ano lang ba, ma-honor yung pangarap ni Kuma na makita niya itong si Nika kahit papano bago man lang siyang mamatay, ganyan. So grabe sa bago man lang mamatay itong si Kuma. So sana nga hindi. Pero yun nga, yung hiling ng One Piece community natin na mailigtas ni Nika etong si Kuma at ma-dream come true etong si Kuma dyan since na grabe nga naman kasi yung pinagdaanan niya. But anyways, ay isingit ko lang ulit etong si Jewelry Bonnie. So kasi nga diba may bato-bato etong si Bonnie dyan sa mukha niya. At dito makikita nga natin na may piercing din etong si Bonnie banda dyan sa malapit sa may mata niya. So kaya raw baka may piercing etong si Bonnie dyan. So make sense nga raw, sabi nilang ganyan. But anyways, ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong video natin ito. At so ayan, kayo ba guys, ano yung masasabi nyo patungkol dito sa chapter 1098? So kasama ba kayo doon sa mga talagang na-disappoint dyan kay Dragon kasi nga parang walang galawan o hindi nag-a-attempt itong si Dragon na iligtas yung mga kasama na kapag nakaka-capture yan. But anyways, ay kung may comment kayo, paki-iwan na rin dyan sa baba at huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at paki-follow na rin ito si Facebook page natin. So yun lang naman, at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.